Magandang araw po, pamilya. Kumusta po kayong lahat? Aba, may vlog ulit ako. Pinagsisikapan ko po. Bago ko po ipagpatuloy, nais ko munang i-introduce sa inyo ang aking special guests today. Dahil kasama ang aking shadow, ang aming baby girl. Pero ito po ang pinaka-importanting tao sa aking buhay. At mahal na mahal ko. Please welcome my very own farmer. Kiko! Ang kalahati ng kiwi. Hello. Hi, sweetheart. Thank you. Thank you for doing this. Ready na kami. Dahil ang magandang topic ngayon ay... Siyempre, tanim. Tanim. Kasi kwento natin paano ko naisip tong vlog na to. Paano natin naisip? Kasi, bago bumagyo, di ba? Bago pa bumagyo, umuwi ako minsan at sabi ko sa'yo na masyado nang mataas ang presyo ng gulay, lalo na ng kamatis, ampalaya, talong. At napakataas, times 7, times 6. Dati nga nung tumaas ang sibuyas, gusto ko gawing hikaw eh. Oo nga. So, sa 750 isang kilo. Nandito po kami sa balcony, sa terasa po ng aming kondo. So, mataas po yung floor namin, pero nakagawa po kami ng kahit paano maliit na food garden. So, we have herbs, we also have, di ba, we have tomatoes, we have sili, we have calamansi. Calamansi, ito, chives, may rosemary, chives. Meron pa kaming sabila. Sabila yung maganda sa buhok. Oo. Tapos, ito yung calamansi. Basil. May basil. Oo, tapos may tanglad. May tanglad. Sarap, ina-iced tea ko yan eh. Yan. Bukod sa pinangluluto sa manok. So, in other words, sabi ko po, bakit ganun? Bakit gumawa tayo ng vlog? Sabi ko, para makatulong tayo dun sa mga, siguro naiisip nyo na ng ilang beses pero hindi nyo pa nagagawa or hindi nyo alam gawin. So, ito po yung mga simpleng, mga pwede nyong itanim sa bahay, sa bakuran nyo po, na para hindi na tayo lagi namimili ng mga basic at mga essential na mga gulay natin pag nagluluto tayo mga Pilipino. I really like to have a food source in my backyard. So no matter how small your spaces are, it's very possible. You can be living in an apartment, a tiny house, or a mansion. It doesn't matter. You can always have that patch of land in your garden na puno ng mga, kumbaga, kitchen garden. So doon na lang kayo kukuha. You can always harvest from your garden just before cooking, so they're guaranteed chemical-free. Yes. And they're guaranteed organic, and they're guaranteed, totally healthy for you and your family. Halimbawa, talbos ng kamote. Yan, talagang isasaksak mo lang sa lupa. Bilis. Diba? How can they do that at home, yung talbos? Ito, galing sa palengke to, ilalagay lang itong roots sa tubig. Diba? After 2-3 days, lalabas yung kanyang tangkay. Maglalabas na ng roots, tutubo na. Ganon din ang kangkong, upland kangkong. Tapos pwede mo nang ilipat sa paso. Sa paso na may soil. Okay. Oo, paso na mayroong garden soil. Ayun na. Ito, pinaka masustansyang gulay. Ito, mas maraming calcium kaysa sa gatas. Mas maraming vitamin C kaysa sa orange. May iron. Iron. So, ito, ibig sabihin, immunity booster. Of course, pwede itong gawing tsaa. Lagyan ng konting honey, pakuluan. Siyempre, yung pinakuluan mo, talbos ng kamote. Tatanggalin mo lang yung dahon, sasalain mo, tapos tsaa. Lagyan ng konting honey. Pag inom mo, very, very healthy. And bottom line, immunity booster. And if you grow it at home, nakakatuwa, di ba? So, hindi sisiponin, di ba? O iwas sipon, immunity yung pong resistensya natin. Iwas ubo, iwas lagnat, iwas gastos. Correct. O, di ba? Preventive. I need to ask you, kasi katulad ko, marami rin sigurong di nakakalam, anong pinakamagandang gamitan ng garden soil? Hindi, nabibili naman yan sa mga... Oo, kasi baka meron tayong mga nanonood na wala sila talagang magandang lupa na pantanim. Merong garden stores. Kung saan naman meron marami. Yan. Sa Tagaytay meron, Kalawan Calauan meron. Marami naman din dito. Dito sa bandang Metro Manila. Sa bandang White Plains meron yan eh. Blue Siguro, Ridge.
QC Yun, yung Memorial QC meron, Memorial. ayan po. Tsaka sa sa farmer's market. So, ang hahanapin May ninyo, plant section. ang hanapin po ninyo, sasabihin nyo lang garden soil. Garden Actually, soil. pag in-explain siguro nila sa nagtitinda, experts na yun for Yung mga sure. nagtitinda, alam nila. Alam nila. So, sabihin nyo lang po siguro anong kailangan kong itanim, Oo. aside from Sabihin garden mo, soil. Sabihin nyo, gusto kong maging plantito o plantita. O yan, Gusto ko tutulungan ka. magpatubo ng gulay Yun, sa aking yun. So, bibigyan backyard ka o na sa ng- terrace ko. At doon, sa bakuran ko. At doon, kahit hindi na kailangan from the seeds. Ibig sabihin, may seedling na. Seedling na. So, Ililipat. minsan bibigay naka-soil na. Tapos ililipat lang. Ganito lang po. Ang iniisip ko, isang gastusan lang. Bibili kayo ng ano ba materialis natin. May paso. Yung mismong seedling o Garden pwede rin soil. naman garden soil. Soil Minsan, medium. kailangan pa ba mag-fertilizer? Di naman. Mas mabuti. Tatanong na. Pero tanong lang natin ano yung pinaka-basic kasi syempre gusto ko magtipid din sila. Basic na fertilizer, vermicast. Vermicast. Kailangan din sa ganito yon. Well, Sa veggies? lahat naman ng pwedeng pa. Yung pinaghugasan ng pinaghugasan ng bigas bago isaing, yan. Pwede mong pandilig sa, may ano na yun, may nutrients na yun. Yung naririnig ko noon, yung eggshells. Eggshells pang calcium. Oo. So, how would we do? Yung mo. pong shell ng itlog, Ito. kunyari naglaga kayo ng itlog, ay Ayan. meron pala tayo. Ayan, Yung pong pinakatakip ng itlog, yung shell niya, i-crush nyo Dudurugin lang, dudurugin, Tapos ilalagay nyo. ihahalo sa Anong dahilan mo? calcium. It adds to the health of the soil and the Yes, plant. pampalakas nung pagdagdag ng mineral, siyempre dun sa lupa, tapos kukunin ng Makabubuti. tanim. Kaya namin naisipan tong episode na to. I hope you find it not just informative but also fun because sa akin, so much it's nice to be doing something na alam mong makakatulong hindi lang sa'yo, makakapuno ng iyong tiyan pag gutom ka, kundi yung makakabigay sustansya sa mga mahal mo sa buhay. Tsaka rin, very fulfilling. Yung kakaibang Magsasakay itong asawa ko. pakiramdam yung pinaghirapan mo tapos ikaw aanihin mo na. Ibang Diba? klase yung ina. Oo. No, what I also appreciated when we first had the farm, when we first got the farm, was that the kids yung mga anak po namin nakikita kung saan nanggagaling ang pagkain nila. So nag-harvest din po sila, nag-aani, nakikitulong. Sinadya po namin ni Kiko yon para alam nila na ganito pala dinadaanan ng farmers, ganito pala nanggagaling yung gulay namin. So mas ina-appreciate pag hinahain, di ba? Ngayon, before we go to the food plants, ito po, I wanted to share this with you. Medicinal plant. Alam niyo po, ito binigay nung aking direktor sa aming bagong teleserye, ang Saving Grace sa akin. Dahil tumaas po ang blood sugar ko isang beses. I just wanted to share with you, this plant is called Serpentina. I suppose you can go to garden stores and also ask them kung meron po silang serpentina available or saan makakabili. Or baka i-search natin online, di ba? Serpentina. Binigay po ni Direk FM Reyes to sa akin kasi po sabi niya na concern siya nung tumaas yung blood sugar ko. Now, we don't know of any scientific, scientific evidence. Pero alam nyo naman sa Pilipinas, parang malunggay. Now, we know that moringa leaves are very nutritious. Pero nung panahon pa ng mga lola natin, talagang we knew kahit na wala tayong binabasang, di ba, yung scientific report about it. It's the same with this. Ito po, itatanim ninyo, sabi po nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar or nakaka-prevent ng pagtaas, nakakababa po ng cholesterol. Naku po, yung mga katulad nating teenager, yan na. Dati, kumusta ng boyfriend mo? Ngayon, diba? Kumusta ng blood sugar mo? Diabetes. Cancer. Pang-contra daw sa diabetes. Yeah, because of blood sugar. And then, sabi nila, it helps to prevent cancer. So, bakit hindi? Ngayon, ganito po ang pag-consume nito. Sabi po ni Direk, kuha lang po ng ilang dahon. Tapos po, kung pwedeng pakuluan, parang gagawin nating tsa. So, sabi ko, Direk, pwede pong lagyan ng honey or sweetener. Pwede, pero pagka daw po ininom ninyo, mas mapait pa daw kesa sa ampalaya. So, gagawin lang natin dyan. Di pa pag ganyan, ayoko. Parang gamot, di ba, minsan. Ginaganyan ko lang. Bitter. Tapos, wag lang yung mapapasok kayo. Okay. Pero, so, serpentina. Pero siyempre, sa lahat ng bagay tungkol sa kondisyon, medical condition,
always consult Your doctor, yes. Now we go to the main event. We're here to present to you how to make a little kitchen garden of Filipino veggies. Some Traditional of them. veggies. Yung, we can start. Dito na Magpapakita tayo. po kami kung paano natin pwedeng umpisahan ang ating home garden, ang ating source ng mga gulay sa ating sariling bakuran. Okay. Okay, ako po ay mag-a-assist lang sa aking hubby. Yan. Hubby. So, anong gagawin natin ngayon? Ikaw, Oo sweetheart, nga. ay, ito, this is talong, di ba? Talong. Mamaya ito. Dalawa ang, ano dito, no? Ang, Paano umpisahan? Okay. Ang proseso. Dalawa ang proseso sa pagtatanim ng traditional na vegetable. Ha? Pinoy. Pinoy. Bahay So, ang gagawin kubo. natin, ang unang phase, yung seed sowing. Okay, hold on a minute. Okay. So these are seeds of tomatoes. Okay. Kamatis. Table tomato to. Yan, yung Okay. medyo Oo, tabachiching, not oo. cherry. Yung ganito, ito ang table tomato. Yan, okay. Yung panggisa natin. Ito yung 220 a kilo ngayon. So we have tomato. Magtanim na lang tayo para hindi Kamatis. tayo gagastos. Okay. Ito ay talong. Ah, It's talong. blue. Oo, talong. Meron Just tayong siguro to distinguish what plant, no? Oo. That's why they call Yeah. it. Okay. ito ang okra. Yan, at meron tayong siling pang sinigang. 'Yon. Okay, explain, sweetheart. Anong dapat meron na tayo pag magtatanim tayo? Ito ba importante? Ito. Or pwedeng kahit maliit lang na Well, plastic na whatever? Yung 'di ba yung lalagyan ng itlog, pwede rin 'yun. Pwede Diba? yon, imbis na bibili kayo ng ganito. Diba? Yung lalagyan ng itlog pag isang dosena, Yun, very pwede good. yun. Recycle, save the Diba? earth. So ito ang vermicast. Okay? Tapos ito ang Garden. soil medium. Okay? Soil medium is the same as garden soil? No. No. Soil medium is carbonized rice husk. So again, dalawa ang phase. Yung una, seed sowing. Actual na mga buto ilalagay dun sa tray. Yun Ito- yung seed sowing. Pagka nilagay mo yon, isang buwan, 30 days, para lakihin mo yung seedling. Hold on. Dinidiligan? Yes, dalawang Kailangan beses nasa sa isang... araw? Hindi siya full sun pagka seedling siya. Okay. After seed sowing, 30 days siya dito, Hold on. Vermicast plus this mix. 50-50. Tas Okay, tapos mo ilalagay rito. dito. Tapos lalagay mo yung ano, tapos Tatakpan mo. konti lang, huwag masyadong may bilang ba malalim. ng seeds yan? 2. Ay! 2 per hole. Tingnan nyo, ang liit-liit nito. Dalawa lang nito. Yeah. Dalawang maliit na butil ilalagay sa isang ganito Yeah. kasama ng itong prepared na Yes. vermicast and And the soil medium. soil medium. Oo. 50-50 yan. So, kalahati niyang kalahati nito. Tapos ito, dalawang piraso lang ng butil na yan. Dalawang butil. per hole. Per hole, ipapasok sa nilagay muna, tapos tatakpan ulit. Oh, pero hindi masyadong malalim. Tatakpan ng bahagya. Kasi pag masyado mong binaon, mahihirapan siyang umusbong. So, it will be parang if this is the Pagka container, ganyan, dito lang. 3/4. Dito lang sa bandang... Parang ilalim lang ng ibabaw. Oo. Okay. Okay. So, we will do this 50-50. Mhm. So, ito yung soil medium. Okay. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang One, tatay two, three. mo. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tapos, ito ang vermicast. Ito, yan. Isa. Dalawa. 1:1 ang lumalabas dyan. Tatlo. Yan. Tapos Tapos, imimix. haluin natin. At, ayan na. Pwede mo nang ilagay dito. Can you give me an example of how much in one ganyan? 3/4. So, 4/5. bago ipasok, ganito lang siya, no? Ipapasok. Ayan, oo. Ganyan lang, simple. Ganyan lang. Isang ganyan. Oo. Teka, Pero ano yun muna? mamlalim pa. Okay. Pwede mo nang Up, ganun ganyan yan. na. Nga naman. Sorry kasi baker ako, tsaka cook. ayan. Hindi pa ako gardener. After this, gardener na ako. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Okay. There you go. Yan. Huwag masyadong tight Sana rin lang. wala na. Dapat Kailangan loose. Oo. Pinapak Sorry. ko parang flour. Hindi. Oo. Dapat loose siya. Parang arena yung ginawa ko. Loose So bit. ating
Yun. Tusukin para lumuwag. Lumuwag ng Huwag konti. daw masyadong masikip ang pagkakalagay. Kailangan may hangin. Oh, Oh, aerated. kaya nga ine-aerate yan eh. Kasi pagka masyadong impacted, hihirap din yung tanim na, siyempre ano yan eh, parang baby yan eh. Parang nag-uumpisa pa lang umusbong, hirap na. Di ba? Hindi siya lalaki ng... Yan. Tsaka tandaan ninyo ang pagtatanim, lalo na ito. Di biro. Oo, ba? Oo nga naman. Magtanim. Okay. So, since 4 sila, gawin natin kamatis lahat ito, talong lahat ito, siling pang sinigang lahat ito, at okra lahat ito. So, ayan si kamatis. Ayan. Okay. So, bubutasan natin ng konti. Ayan, ganyan. Parang tinusok lang. Gamitin ang hinliliit. Hinliliit. Ayan. Ayan. Tapos, You're so sexy right now. wow! My. Planting the seeds. I've never seen you actually do this. Okay. Siguro, dahil mahal ang kamatis, dagdagan pa natin. Oo nga. Meron nyo, mga 10 pirasong ganito, depende sa size daw, 1 kilo, mahal-mahal, magkano? 220. Kung araw-araw natin kailangan ng, di ba, yan yung ating trinity sa gisa. Paborito pa sa Sibuyas, naman kamatis, bawang. Oh, so, dalawa. Gawin na natin 2. Ay, hindi ito. You want to put? I want to try. Little You bit. get it from there. 2? Two. It's hard, sweetheart, Kaya because my nga, glove is... That's why I don't use gloves. Please. Yun, Sorry, my okay. nails are long. So I will just Yan. there. Yun. And then just cover like Yeah, that. yeah. Yung mga light touch lang, hindi yung ginagano natin para sumiksik. Wag niyong sisiksikin dahil mahihirapan yung butong umusbong. Yan. And finally, siguro ano na lang tayo? What you gonna put? Okra? Okra. Ang okra ba, I forgot, kailangan ba ng kakapitan? No. Okay. Oo. Minsan, pero not necessarily. Ako, kailangan kita. Wow! Ito. Talong and winding road. Bakit akong kumukorny ngayon? Oo Osmosis nga. ba yan? Mula nung naging asawa kita, parang ang corny ko na. Wow! Dati exciting ako eh. Naging acorny ka na rin. Ako, hindi pang Ayan. Uy. Asan yung lagadera? Are you? Mga anak din namin yan, are you? May I have it? Thank you. This is the gardening. What do you call this? Pail? What do you call? I forgot. Okay. Lagadera. First time I heard that term. That word, Okay. sorry. I don't know how much, so let's show them how much you put. Konti lang. Just enough. Pwede namang maliit na lagadera. Napakalaki nito. Oh. Hala, it's soaked. That's okay? Okay lang. Okay. Here, over here also. So, ganyan na muna yan. Abangan natin. And then, ito yung tawag na seed sowing. So, by 1 week's time, uusbong na siya. But you keep it here Yeah, 4 months. for 1 month. And then, yung 1 month, Ganito na. ito Ayan na na yung yun. talong. Talong Yan. and winding So, road. ito na siya. Meron tayong talong. Meron tayong siling Sinigang, pangsinigang. Meron tayong cherry tomato. That's na yung Yan. maliit na pang salad. Pwede na naman panggisa yan kung marami. At bakit meron hindi? tayong okra. Yan. Ang next, after 30 days sa nursery, di ba? Mga We will now transplant to the plots. soil, garden soil. Garden soil. At Pwedeng pasuna. pwedeng diba? pasuna. Since wala kaming paso dito, ito muna. Ito, urban gardening. At may butas-butas siya. Actually, ito, For drainage. para hindi na lulunod. Di ba? Para kahit paano, pag sumobra ang tubig, umulan, etc., ay meron siyang daluyan. Di ba? Okay, so... Careful. Ayan. What is this? So, tapos na this is bougainvillea. Bougainvillea, or flower naman. Okay. Ayan, ganun yung bougainvillea. Pretty. Okay. So, ang susunod ay kanina seed sowing, ang susunod
transplanting. So, sandali. Okay, so ngayon, ang second part ng pagtatanim ng traditional na gulay tulad ng siling pangsinigang, ng talong, ng okra. Ito yung tinatawag na transplanting. Yan na. Yan na. Pag umusbong na doon sa maliliit. Yes, mula sa seed sowing kanina, di ba? After 1 month. Ito pala, mamaya na lang. Meron pa kasing ano dito, yung tinanong mo kanina yung araw. So 1 month kasi before ito magiging ganito, di ba? In the meantime dito, dapat shade siya, shaded area. Halos walang araw? May araw din, basta shaded. Indirect light. And then pagdating ng 3rd week, di ba? Malapit ng graduation, lalabas mo siya 3 oras sa umaga, tapos 3 oras sa hapon. Parang baby, binibilad. Yes, para masanay, hindi magulat. Hindi magulat. And on the 4th week, yan, ito na. Tan, tan, tan. Okay, ano ang ating mga kailangan? Yan, okay. Number 1, yung mga rubber na container. Mas malaki kaysa sa dun sa maliliit, syempre. Kung wala sila sa bahay, pwede rin plastic. Pwede rin basta plastic. bubutasan. Mas matibay lang yung rubber. Siguro doblehin, no? Oo. Number 2, garden soil. Yan yung garden soil. Ito garden soil. Okay. Na sa gardening stores. Number 3, syempre. Palang maliit. Oo. Number 4, nasaan yung vermi? Ito yung vermicast. Yan. Okay. Yung fertilizer. Pupi ng uod. Uod. Okay. Pataba yan. So, umpisahan natin dito sa talong. Are you ready or not? I'm ready or not. So, ilabas na natin. Okay. Teka, medyo ibaba muna natin ito. Yung bunga na. Para makita na nila. Ang daming langaw. Nag-enjoy sila. Ayan, ano? So, uhukayin na natin ng konti, di ba? Para may butas. Ayan. Ay, may kahole in the center. Yeah. Like a well. And then, parang kanina. Parang yung dito, pero mas malaki. So, parang ano lang, yan, hukay parang, na maliit. And then, kunin mo na yung tsaka TLC. Tender loving care. Okay, so tutulak from below, yes. natutulak siya sa ilalim. Ayan, tataas siya. Ayan. Seedling. Ang cute, may roots na. Okay. Ilalagay dito. Ayan. Tapos ibababa na natin ito. Ayan. Pwedeng sa garden na diretso. Yung kung meron pwede plot, rin. no? Pwede rin. Yung hinandana nila soil. Para wala ng paso. Okay. Yan, andyan na siya. Pwedeng kahon, di ba? Pwede rin. Pwedeng kahon na wood. Kahoy na kahon. Yan. That's the Tapos, best. lagyan na natin ng vermicast. 2 vermicast. Yan. Ang vermicast, spadeful. Ang vermicast, mabibili rin ito sa agri-supply store. Yan. Alam niyo po, pag nag-abroad kami, kunyari Korea, or nagpupunta talaga si Kiko sa mga, gardening stores, agri-supply stores, naghahanap siya ng mga seeds, naghahanap ng kung ano, ng mga maliliit na equipment na pwede iuwi. Pangalawa, ayan. Yan ang pataba. Yan na! Yan ang pagkalat. Next, you want to do it? Sure. Okay, I TLC. Push like this. Oo, TLC. Parang polvoron. Ayan. Tapos, pasok. Ayan. Ayun. Tapos, ito, vermicast. Vermicast muna. Lagyan natin ng 2. Ayan. Isa pa. This side. Dito sa kabila. Yan. Okay. And where is the lagadera? Over here. May I? Yes. You tell me when? Yeah, sige.
Sige pa. Okay. Ganun lang. Ganun lang muna, initial. Kasi makikita mo naman doon sa lupa, yung lupa naman basa na. Hindi naman siya tuyot. So, okay lang. Okay. So, ayan na. Ready na. Papaarawan na. Yes. Okay, we're done with this. Alright. Okay. Tabi muna natin dito. Next. Ito na muna. Siling pang sinigang. Ano nga naman ang sinigang kung walang siling pang sinigang? Masarap din yan. Gustong-gusto ko siya hinahalo sa patis. Tapos Yes, talagang dinudurog. dinudurog ko. Nako, yung bangus na paksiw, di ba? May sili. Sarap. Or Tapos dudurugin mo sa patis. ako gusto ko anything na may gata. Masarap Yun. din nun pag may sili tsaka Okay, siling pang sinigang. Here we go. Oop, oop, oop. TLC. TLC. Gentle. Ayan, no? Ang galing, may roots na. Okay. Ilalagay natin dito. Tapos vermicast ulit. Tapos vermicast. Uy, I know how ulit. Kaya nung shooting ng Family of You want Two, to try? nag-gardening ako. Gusto ko mag-uwi ng garden soil, di ba? Tapos yung vermicast. Okay. One more. This side. Which side? Yeah, there. Alright. Yan. Kalat-kalat lang dyan. Huwag Siling pang masyadong- sinigang. Huwag pack. Sinigang na lang ang kulang. Meron na sili. Okay. Sinigang na sili pag wala nang ano. Yes. Okay. Oop. Yan. Tapos ayan na, after how long will it take na pwede nang magbunga usually? 90 to 120 days. Hindi naman sumayon, tatlong Oo, buwan, meron na tayong regular. Tapos pag nag-harvest ka, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy yan. Okay. Oo nga naman. Mga ano yan, Ay, lagadera. once or twice a week. Imagine. Oo. How often? You can harvest what? Once or twice Really? a week. Oo. Ang laking tanggal na sakit ng ulo. Sige Laking pa, ginhawa. There you go. Diba? Parang pag meron ng ganyan, may ulam Yan. na. Oh. We're done. Okay. Ito. Ayan, okay. Yan. 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 Okay. So, yan na. Do you put vermicast pa dito? Yes. Lalagyan Yes. pa. Alam nyo bakit nilalagyan itong vermicast? Ano yan? Pataba. Kumbaga, na-trauma yung tanim eh. Kasi nilipat. Di ba? Nagulat. So, Lipat bahay. pag nagulat, na-stress. Di ba? Para Sorry. tulad ng tao, pag na-stress, babagsak ang immunity system. Pwedeng magkasakit. Lagyan ng vitamins. Bigyan ng vitamina. Okay. Bigyan ng pampalakas. And your vermicast is At here. ito yun. Ito yung pataba. Di ba? Pag malusog dahil may pataba, malayo sa sakit. ang Dahan-dahan naman sa ating taba. mga- Dahan-dahan sa pagbanggit ng taba. malayo Hindi pa sa balingkinitan si Mrs. sakit. Iyan. Okay. Ganyan. Gaganyan lang natin. Enjoy. Di ba? Yes. Yan. Happy eating. Okra. So ito rin, 90 to 120 days. Ayan. Ganyan lang karami. Okay. Tapos, lagadera. Kita mo, sobra siyang buhaghag. Oh. Very, very fine. Para madaling, sige pa. Kasi malaki-laki yung lugar. Okay, wow! There you go. There. Ayun. Now, ito kasi, That ayun, is, yan, kamatis, cherry tomato. Ang problema natin, at yan ang problema ng farming. Pagka tinamaan ng ganitong masamang panahon, hindi mo talaga ma-predict. Dapat sana, di ba, ang plano natin kanina, meron din tayong pangkamatis. pangkamatis seedling na ganitong gagawin natin. Eh, ang problema, tinamaan ng bagyo, sunod-sunod. Sa farm. At yun din ang dahilan ba't mahal yung kamatis. Ilang kilo ang nawala ng bagyo? Ito sa farm Ano, natin? sa lettuce namin, ito lang, na-report lang sa akin kaninang umaga, mga 300 kilo na ang tinamaan ng army worms.
Yun yung Napeste dahil walang araw. tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang walang araw, nag-iiba. Ang timpla ng lupa, ayun. Yung kamatis din, no? Yung kamatis din, Lahat ng plants. tatama. Pagka ganyang walang araw, walang photosynthesis, hindi lalaki. Bansot. Yun. So, may lessons na tayo na ang aking YouTube family. I hope that you learned a few things dito po sa vlog natin. We really wanted to make this vlog para po sa ating lahat because actually, we don't understand kung ikwento mo, sweetheart, yung na-meet mong nanay sa palengke. Oo, hawak-hawak niya yung kanyang 100 piso. May 50 pesos, tapos may barya. Pinagkakasa niya para sa tanghalian at sa hapunan ang ginisang ampalaya sa itlog. Sabi ko, yun lang daw ang kaya nila. Hanggang hapunan. Hanggang hapunan, mag-asawa sila. So, ganun, hindi biro. Diba? Kaya, napakahalaga. Paano gumawa tayo ng paraan para makatanim, para makabawas sa gastos. Kahit pa isa-isa muna. Kunyari, kamatis muna or ampalaya muna. Tapos pag medyo nakaipon tayo, paunti-unti, isang plant uli, di ba? Ganun lang naman yun. Konting, ilang taon po ang serbisyo sa inyo ng ating sariling tanim para sa ating hapagkainan. Sayang naman po, di ba? And to all of you urban gardeners or wannabe urban gardeners like me, na hindi yung ibang gumawa, kundi ako mismo, it's fulfilling when you harvest your own blood, sweat, and tears, you know? So, magtanim po tayo sa bakura natin. It's simple to do. Matrabaho pero madali lang. Tapos isang araw lang po ng ating panahon ang kailangan at konting puhunan sa mga seeds, sa soil, sa vermicast at sa, what's the other one? Soil? Medium. Tapos yung maliliit na lalagyan. Pwede rin naman gamitan ng mga bote ng tubig para hindi rin tayo nagkakalat, di ba? We save the earth by we recycle our containers. It's a very good idea to do this at home. Ang laking matitipid po natin at bibigyan pa natin ng malusog na gulay ang ating mga mahal sa buhay. So thank you very much, Sweetheart. Thank you, husband. Thank you, Ki of Kiwi. Thank you sa mga viewers. So pwede may forever sa tanim. Huwag natin kalilimutan. Salamat po sa inyong lahat and see you in our next vlog. Remember, try your best to leave the world a better place than when you first entered it. God bless you all. We love you and see you next time. Thank you. We love you. Thank you. Ay! I-share mo sa kanila yung sa labuyo. Ang daming natulungan nun. They're tinier chilies. Yeah. And they're really, really hot. Spicy. Very hot they're hot chilies. Yeah. These are we use for our sauces in the Philippines. Yung ginagamit natin sa patis, sa toyo, sa suka. Makes everything more lovely because you get that kick. Pero, I want Kiko to share with you because we've done it. My Miel does it, Kiko does it. Okay, the green siling labuyo. Dapat green. Muna red. Ang red po. Red is already vitamins and minerals. Pero yung vitamins green, and minerals. Yeah, yung green ang antioxidant. Okay, so may diferensya po ang nakuha nating benefits from the red siling labuyo and the green siling labuyo. Yes. Isabihin mo paano muna, baka akala nyo pangunguya namin sa inyo. Hindi po. Hindi. Ang ginagawa ni Kiko, parang capsule. Huwag nyo pong kakagatin, huwag nyong iteter, huwag nyo pong bubutasan. Yung buong buo po siya, basta malinis syempre, inumin nyo parang tableta o capsule. Huwag nyo pong kakagatin. Parang ganyan lang, tas tubig. How many should be 2 or 3 pieces of green sili labuyo. That's the antioxidant. Oo. After every meal. So 3 times a day? 3 times a day. So anywhere between 6 to 9 sili labuyos a day. Yan po ay talagang iniinom ni Kiko at ng ibang anak ko, si Miel, and I think once in a while. Miguel. At minsan ako. At si Frankie. Oh. Okay, what are the benefits of the green siling labuyo? Pag ininom nilang parang capsule. Fat burner siya. No? Tapos, anti-inflammatory. Yung di namamagamaga. Oo. Tapos, yung constipation. At bloating. Yung pagmamanas. To address bloating. Tapos, sabi ni Dr. Jaime Tan, former Secretary of Health, na ito one of the most powerful medicinal plants. Here is the siling labuyo. So ito ang siling labuyo. Ayan. Very tiny. Yeah. Very tiny but powerful.
So, ang nangyari rito, yung cholesterol levels ko masyadong mataas. Kinonsulta ko yung doktor na alternative Baon medicine. niya yan, best friend niya po yan. Na alternative Dala niya lagi. At sinabi ko, ayokong anong tawag mo? Lipitor? Ano? Oo, Sabi ko, maintenance na chemical. Sabi ko, farmer ako na organic, hindi ko nilalagyan ng chemical yung mga tanim ko, tapos yung katawan ko, lalagyan ko ng chemical. So, ayaw man mag-antibiotics nito. So, nag-research ako, and then I talked to, yun na nga, kinontak ko si former Secretary of Health, Jimmy Tan, and then he confirmed. Sabi niya, sige, you take it 2 or 3 times, like a pill. So, ayun, and meron tayo sa farm. So inumpisahan ko. And then, dahil mataas yung cholesterol level ko, after 4 months, sabi ni Dr. Simitan, let's test you again. Blood test. Totoo po ito. So from 671 yung aking cholesterol triglyceride, after 4 months of taking this, 185. Imagine. Yung aking... All natural, mura lang. Yung aking blood sugar na borderline na, mga 120, 110. Biglang nag-90 blood sugar. So, ayun. Parang it's tas all nawala yung tiyan ko. Nabawasan. Totoo, pumayat kasi. Pero all natural siya. Tapos napaka powerful ng effects niya, no? Bigyan nyo siling labuyo. Akala natin pang lasa lang, hindi pala. Pero again, always consult your doctor. Yes. Pero what about the red siling labuyo? Yun pang palakas na vitamins na vitamins minerals. na yun, no? Siguro ito pa pala, antiviral at antibacterial. Ano ba ang virus? Yung pandemya, yung coronavirus, di ba? So, ibang virus pa. Tapos anti-inflammatory. Lahat ng, sabi nila, maraming sakit galing sa inflammation. Yung lagnat, yung sipon, yung ubo, lahat yan inflammation. So kung anti-inflammatory ito, ibig sabihin, pampalakas ng sistema at iwas ubo, iwas sipon. Iwas gastos. Iwas gastos ng gamot. So ang aming YouTube family, remember now, we're sharing with you what we actually do at home. My husband really takes his labuyo every day. Galing na po ito sa dating Secretary of Health natin dito sa Pilipinas na it's really effective and I can attest to that. You know, it's helped all of us pero mas masipag kasi sila eh. So, okay, it has to be green siling labuyo pag lahat ng minention ni Kiko. And always consult your doctor.